Magandang araw. Ako po si Sara Villas, nag-uulat para sa Nagkakaisang Pilipinas. Narito na ang mga nangungunang headlines sa ating bansa para sa araw na ito. Ombudsman, itinuloy na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Alyansa ng Pilipinas at Canada mas pinatibay kasabay ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Pagbabawal sa online gambling at pogo, inaprubahan sa second reading ng Baguio City Council. Vice President Sara, opisyal nang inatasan ng Senado na humarap sa impeachment trial sa July 6. Programang Mula sa Puso para sa pamilya ni First Lady Liza Marcos matagumpay na inikot ang Metro Manila upang maghatid ng rice relief. Attorney Alexander Lopez ng PRA kasama sa konsultasyon para sa Negros Island Region International Industrial Port. Ombudsman, itinuloy na ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Formal nang inihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga kabi-kabilang kilos protesta. Ang kaso ay nag-ugat sa hindi umano niya pagdedeklara ng 75 milyong pisong pondo o donasyon para sa kanyang kampanya noong nakaraang halalan na nagmula sa ilang negosyante at kapwa politiko habang siya ay kongresista pa. Ayon sa investigasyon, ang nasabing halaga ay pumasok sa loob lamang ng 4 na araw noong Enero 2025 dahil hindi ito isinama ng senador sa kanyang mga opisyal na deklarasyon at lumampas sa itinakdang threshold na 50 milyong piso para sa krimeng plunder. Ang kaso ay tinuturing na non-bailable o walang kaukulang piyansa habang gumugulong ang paglilitis sa korte. Alyansa ng Pilipinas at Canada mas pinatibay kasabay ng pag-angat ng bansa sa upper middle income status. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney ang Canada-Philippines Strategic Partnership sa Canada upang talakayin ang Free Trade Agreement, kooperasyong militar sa ilalim ng SOVFA at mga kasunduan sa enerhiya at labor mobility para sa halos 1 milyong Pilipino roon. President Marcos, Good day, everyone. great honor, a great pleasure to welcome you to Vancouver in an official capacity, welcome you back to British Columbia. Bukod sa pakikipagtagpo sa mga community ng Filipino at British Columbia, naging agaw pansin din sa media ang kanilang casual date sa isang Jollibee sa Vancouver bilang simbolo ng malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay nito, formal nang inihayag ng World Bank ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status matapos maabot ang 4,850 dolyar na gross national income per capita. Ang pag-unlad na ito ay bunga ng 5.8% average GDP growth sa nakalipas na 5 taon na nagbibigay daan sa mas malaking papel ng pribadong sektor sa pagitan ng dalawang bansa. Pagbabawal sa online gambling at pogo, inaprubahan sa second reading ng Baguio City Council. Inaprubahan ng Baguio City Council sa ikalawang pagbasa ang isang ordinansa nagbabawal sa pagbibigay at pagre-renew ng permit para sa online gambling at pogo. Kabilang ang mga online casino, e-games, online poker at e-bingo. Sa ilalim ng panukalang ito, bibigyan ng 1 taong palugit ang mga kasalukuyang operasyon upang tuluyang magsara at ipagbawal na rin ang mga patalastas ng mga sugal sa mga pampublikong lugar, pati na ang pag-i-sponsor sa mga aktibidad na pang-edukasyon, pang-relihiyon, pang-kultura at sa taunang Panagbenga Festival. Upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad, bubuo ng isang Youth and Family Protection Against Gambling Council na siyang tutugon sa mga reklamo at magbabantay sa mga komunidad. Ang sino mang mapapatunayang lalabag sa naturang batas ay papatawan ng permanenteng kanselasyon ng permit sa negosyo, pagkakakulong ng hanggang 1 taon at multang 5,000 piso.
Vice President Sara, opisyal nang inatasan ng Senado na humarap sa impeachment trial sa July 6. Opisyal nang naglabas ng kautusan ang Senado nitong Huwebes, July 2 bilang isang impeachment court na nag-aatas kay Vice President Sara Duterte na humarap sa formal na pagbubukas ng kanyang impeachment trial. Ang paglilitis ay nakatakda sa darating na Lunes, July 6 sa ganap na alas 2 ng hapon matapos isapinal ng Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga tuntunin at lohistika sa isang closed-door caucus nitong July 3. Samantala, bago pa man ang formal na pagbubukas ng korte, nagdaos na ng Mask for Truth, Justice, and Accountability ang prosecution panel ng Kamara sa pangunguna ni House Committee on Justice Chair Jervil Jinky Bitrix Luistro. Sa nasabing pagtitipon, nanawagan ang mga House Prosecutor ng panalangin mula sa publiko para sa paghahanap ng katotohanan, hustisya at para sa tuluyang conviction o pagpapatalsik sa Vice Presidente batay sa kanilang mga inihandang ebidensya. Programang Mula sa Puso para sa pamilya ni First Lady Liza Marcos matagumpay na inikot ang Metro Manila upang maghatid ng rice relief. Matagumpay na nakumpleto ang 7 araw na malawakang rollout ng programang Mula sa Puso para sa pamilya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ang inisyatibong ito na pinondohan ng Local Government Support Fund ay naglalayong maghatid ng tig-10 kilo ng bigas sa mga pamilya mula sa vulnerable sectors upang maibsan ang epekto ng mataas na bilihin kung saan ang mga bigas ay direktang binili mula sa mga lokal na magsasaka alinsunod sa Sagip Saka Act. Formal naman nagtapos ang programa nitong Martes, June 30 sa 6 na distribution sites sa Valenzuela kung saan 2,645 residente ang nabigyan ng sako ng bigas sa kabila ng masungit na panahon. Attorney Alexander Lopez ng PRA kasama sa konsultasyon para sa Negros Island Region International Industrial Port. Dumalo si PRA Chairman Attorney Alexander Lopez sa consultation meeting para sa panukalang Negros Island Region International Industrial Port sa Negros Oriental, kasama mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders. Ayon kay Attorney Lopez, mahalaga ang papel ng Philippine Reclamation Authority sa pagtiyak ng pagsunod sa mga umiiral na regulasyon at sa pagpapadali ng pagpapatupad ng proyekto sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Nagsagawa rin ng mga site inspection ang mga kalahok sa planong lokasyon ng proyekto. Para sa kaugnay na balita, samantala sa Cagayan naman, mainit tinanggap ni na Governor Edgay Manong Egay Adlipay at Vice Governor Manuel Mamba sina First Lady Liza Araneta Marcos at Attorney Lopez. Tinalakay sa pulong ang mga programang magpapalakas sa agrikultura, kabilang ang rice and corn processing centers, irigasyon, mga dam at farm-to-market roads. Philippine Reclamation Authority isinusulong ang hydroponics at pabahay para sa mga kawani sa pamumuno ni Chairman Alexander Lopez. Pinangunahan ni Philippine Reclamation Authority Chairman Attorney Alexander Lopez ang isang executive briefing upang personal na siyasatin ang pabahay para sa mga empleyado ng ahensya. Alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin nitong magbigay ng ligtas at pangmatagalang tirahan upang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawa ng ahensya. Tiniyak ng pamunuan na kaalinsabay ng mga malalaking proyektong pang-ekonomiya sa bansa ay ang pangangalaga rin sa kapakanan ng mga sarili nilang manggagawa. Kasabay nito, inilunsad din ng PRA ang isang makabagong hydroponics initiative sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at stakeholders. Matatandaan din na noong 2024, unang inanunsyo ng Philippine Reclamation Authority ang nakatakdang 200 million peso upgrade at rehabilitasyon ng pier sa Talisayan, Misamis Oriental sa pakikipagtulungan ito sa BIFAR. Ang naturang pilot project na ito ay ibinalangkas upang gawing legal na livelihood hubs at modernong daungan ang mga illegally reclaimed coastal areas sa bansa. Sa ilalim ng LGU Cooperative Management Model, ang pamamahala ng pera ay papasa sa mga lokal na kooperatiba upang direktang mapakinabangan ng mga maliliit na mangingisda.
At yan po ang mga nangungunang headline para sa araw na ito. Huwag po ninyong kalilimutang i-like at i-follow ang One Pilipinas sa Facebook, TikTok, Spotify at YouTube. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara Villas, nag-uulat para sa Nagkakaisang Pilipinas.